Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay November 13, Friday the 13th at 7:48 p.m. Gagawin ko lang itong video na update dito sa ginawa kong video anong nakaraang kahapon or kagabi na titled How to Use BNB Vault. Kung hindi nyo yan napanood, just click on the link popping up above o yung nasa link sa description below. Ang ginawa ko dito sa BNB Vault na yun ay nag-stake tayo at sabi ko i-update ko kayo kung magkano na ang nakuha natin. So ginawa ko pala na yan, yes, one day ago. So it should be good 24 hours. Tingnan natin kung magkano ang na-earn natin sa pag-staking dito sa BNB Vault na ito. Sabi i-earn 5% to 8%. Sa video ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ito ay hindi para sa akin. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click nyo din yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video ko. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like itong video. So, like I said, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang kinita natin dito sa BNB Vault in 24 hours or one day staking. At kung bakit hindi ito para sa akin. Bago natin dito umpisahan, ilabas ko lang itong disclaimer ko na ito ay hindi po financial advice. Hindi po ako financial advisor, kaya please do your own research. So umpisahan natin. Punta tayo doon sa Binance Exchange. Tapos puntahan natin yung BNB Vault para makita natin yung na-stake natin. Yan, no. Ang na-stake natin noon, karang araw, ay 94 BNB. So, ang kinita lang natin ay 0.8 na hard. That's in one day. So, magkano ang kita natin in terms of pesos? Saka yung itong capital natin, magkano? 94 BNB, 94.36. So, tingnan natin kung magkano yan. 94.36. So that's about 127,000 pesos. Saka magkano ang kinita niya sa isang araw na hard ay 0.8. So pag tingnan natin dito sa calculator, 0.8 na hard is 16 pesos lang ang nakuha niya. So yung puhunan natin ng 127k, kumita lang ng 16 pesos in one day. It's not too bad, lalo na at ang BNB coin ay very promising naman na coin. Kasi very promising naman sila ng exchange. So, pero gaya nga ng sabi ko, it's not for me. I can use my BNB better somewhere else kaysa dito sa BNB Vault. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ko dadalhin. Pero, meron akong isa pang ikumpara dito sa BNB Vault doon sa dati kong pinaglalagyan. Pero mas risky naman, kaya nga inilagay yung disclaimer ko kasi very high risk. Ang sinasabi ko kung nakita nyo yung mga video ko noon ay nag-staking ako dito sa PancakeSwap. Nag-umpisa ako doon sa pinaka kung paano mag-stake hanggang sa pinalitan ko yung staking ko. Kaya kung hindi nyo pa napanood ito, it's very interesting. Kung magustuhan nyo, at least mas malaki ang kita. Yung the full playlist nasa link above o kaya nasa description below. So, o kaya hanapin nyo sa channel ko, andito lang, sabi PancakeSwap Staking. Ang diferensya nito, like I said, dito sa PancakeSwap na ito ay mas malaki ang kita ko. Pero, may malaking pero yan, it is very risky. So, ngayon, kung makita nyo ito, I think inilagay ko noong, kailan ko ba ito inilagay? Tingnan natin sa video natin. Dito ko yun inilagay. See, that's 2 days ago. So, that's 48 hours. Tingnan natin. Ang PancakeSwap ngayon ay 12 pesos lang ang isa. So, magkano yung puhunan natin? Ang puhunan natin ay 5,920 na pancake.
pancake. Okay, so that's 5,920. So 73 pesos lang yan na puhunan. Kumpara sa puhunan natin sa BNB na 127,000. So kumpara nyo 73k sa pancake swap, okay, at 127k doon sa BNB. Ang kita ko dito sa pancake swap, sa hard, the same thing, is taking cake. Kumita ko within 48 hours is 76 na hard. I-half mo yan sa 24 hours kung gusto mong i-compare sa kinita natin sa BNB coin. So, kung tingnan natin, yung sa puhunan natin na 73k, magkano ang nakita natin na hard in 2 days? Ay 76.19. So, lagyan natin 76.19 is 1,565 pesos. Kumpara mo yan sa kinita natin sa BNB Vault na 16 pesos. It's huge difference, isn't it? Like I said, huge gains, huge risk. So, yan po ang tandaan ninyo. Hindi po natin alam ang pancake swap na ito kung it will be okay for the long run. But the gains are pretty good. From 73k na puhunan, you get about 2 days is 1,565 pesos. So, yan po ang nakuha ko in 2 days. So kung balikan natin itong BNB Vault, kaya nga nung sinabi ko, hindi ako happy dito. Kaya ang gawin natin ay i-unstake natin ito. At saka ang fast redemption pa niya is returned today. That's good. At least you can unstake it straight away without fees. So ilagay natin ito. And I agree to the terms and condition. Confirm natin. Unstake successfully, so nawala na yon yung na-stake natin. So, ang gawin ko naman, meron akong nakitang medyo mas maganda na paglagayan ko ng BNB ko. Kasi ang gawin ninyo, titingin kayo ng mas magandang paglagyan nyo sa BNB nyo, lalo na kung ayaw nyong bitawan yung BNB. So, ang nakita ko, na okay naman ngayon, itong bago nilang launch pool, Unfi o Unfi, however you pronounce it. So, i-click natin yan. Ang sabi dito ay pag mag-stake ka ng BNB, 70% in reward. So, that's good. At least you're getting a new coin. Pag lumabas na yung coin, hopefully it will be with a good price. So, we will do that. Hindi ko na basahin itong kung ano ay itong unified na protocol na ito na bagong ilalabas ng Binance. Ang gawin na lang natin ay is mag-stake tayo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-stake doon sa launch pool nila o launchpad. Andito yata dito sa Finance o Binance Earn. Tapos dito sa launch pool, ito in progress, 6. Mayroong Unified Protocol, BUSD, at saka ETH, BNB, Kava, or Hard. Meron tayong BNB, so ito ang gawin natin. Pwede mo rin gawin yung hard na yan kasi meron pang 3% lang pala ang yield niyan. So I think I'll go for this because we don't know the price. You never know, it might start with a high price. At least ma-sell natin yung na-farm natin with a high price. So ilagay natin na BNB Earn Unify or Unfi. Stake now. It says farming period is 30 days. My funds available is 94. So, stake natin lahat yan. Maximum. Stake. Yep, it's already staking. So, like I said, every time na gagawin ko ito, ibibigyan ko kayo ng update kung lumabas na yung reward. Kahit na lumabas ito yung reward, hindi pa natin alam kung ano ang presyo because it's still on launchpad. At saka, I will try to aim na i-farm ko ito in 30 days para masulit natin. But then again, ako very, kung may nakita akong coin kung saan ako huhugot, baka ito ang mahugot ko. So, I will update you later on kung ano man ang mangyayari.
So yan ang strategy ko ngayon. Tinanggal ko yung BNB ko doon sa BNB Vault kasi konti nga lang ang nakuha sa within one day, which is it's understandable kasi sabi ko nga 5 to 8% lang. So yes, this is good if that is what you like. Kung yan ang gusto nyong gawin, oo, pero ako ay medyo mas makikita ako ng mas malaki. So hopefully this one will be better or with a higher price. Dito naman sa staking ko dito sa Pancake Pools, I will keep that going until it's finished kasi okay naman ang yield percentage niya, which is 322% bago ko ipalit dito sa TWT pool, Trust Wallet pool o kaya doon sa Cake pool, depende lang sa kung andito pa ang mga yan. Sasabihin niyo siguro bagsak naman ang presyo ng cake ngayon. Merong nagtanong sa akin na kung tataas pa ba ito ng $1. It's very hard to answer that kasi alam niyo naman ang cryptocurrency very volatile. So pero sa akin ako nga pag nakikita ko ito na bumabagsak gusto kong bumili pa. Because if I can buy more, that means I can stake more at saka meron ako makuha mas maraming ibang coins which I can sell. Maybe hopefully if I keep doing that, makuha ko yung puhunan ko. So that's it for now. It was just a quick one. It was just an update for you guys na nag-follow doon sa BNB Vault na inilagay ko the other day or the other night kung paano mag-stake at update ko kayo at sinabi ko kung bakit it's not for me kaya inilipat ko at inilipat natin dito sa launchpad nila para sa bagong ilalabas nila na bagong DeFi solution or bagong token na ilalabas. So yes, that's it. Until next time again.